Mga minamahal, Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyo. Amen. Isang kagalakan po, mga minamahal, para sa aming mga mangaral. Lagi po namin kayong nakakapiling, mga minamahal, lalo na sa dakilang araw na ito. Amen. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga kapatiran. At dinili ko po tayo po'y panandali ang manalangin muna, mga minamahal, bago natin mapakinggan ang napakagandang mensahe ng Diyos para sa atin, mga minamahal, sa hapong ito. Tayo po'y manalangin muna. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, kami nagpapasalamat po. Panginoon, sa dakilang pribileyo na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na isa po kami sa naging bahagi, Panginoon, ng kaligtasan ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, dakilang Diyos, sa lahat, Panginoon, mga pagpapalang pinagkaloob mo sa mga minamahal na mga kapatiran, mainit, matapat na naglilingkod sa iyo. Salamat, nakarating kami na maluwalhati, Panginoon, at dalangin po namin, O Diyos, minsan pang kabagan mo po kami. Panginoon, ipaunawa mo sa amin yung mga banal na salita, Panginoon. Ito po ang nagiging kalakasan naming espiritual, Panginoon. Kayo po mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, bigyan mo kami ng pangunawa. Kayo po, Panginoon, hallelujah, ang magpala sa lahat ng mga narito, lalo na po mga minamahal namin, mga bisita, dakilang Diyos. Pagpalain mo po kami, Panginoon, lalo tigit sa spiritual pagpapala at aming sinasaway ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Purihin pong ating dakilang Diyos. Purihin pong ating pinakamamahal, Panginoon, maminamahal, habang hiniling po natin ating mga Bible reader. Kindly pakihanda muna ang Roma 16:25 and 26, tsaka sa Colossians 1:26. Habang inihanda po natin ang talatang yan, maminamahal, nais ko pong magbigay ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, nating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At patuloy po natin inaalala mga di malilimutang aral ng ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng ating mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, sa ating mga minamahal, mga kapatiran, mga iniibig nating mga kapatid, sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga bisita, maminamahal, kasama po natin ngayon, may mga bisita po tayo, at sa lahat ng mga manggagawa sa basa ng ating mahal na Panginoon, sa mga nanonood, ng mga webcast viewers po natin, magandang hapon po, maminamahal, at kindly, buksan po natin ang ating dalawang pambungad na talata, Roma 16, talatang 25 hanggang 26, at Colossians 1:26. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 16, versikulo 25 hanggang 26. At ngayon, sa Kaniya na makapangyarihan, na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Datapwat na hayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakikilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Amen. Sa aklat ng taga-Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 26, maging ang hiwaga ninilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayoy pahayag sa kanyang mga banal. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po nating The Great Mysteries of the Gospel. Ang mga dakilang hiwaga, mga minamahal ng Ebanghelyo. Mga minamahal, ibig sabihin po ng mystery, ito po'y something secret. Sekreto. Amen. Katulad ng nabasa po natin, mga minamahal, at sabi mga talatang nabasa po natin, sabi rito, at ngayon, sa Kanya na makapangyarihan sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo ayon sa payag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan.
At ang sabi ng 26, datapwat na hayag sa ngayon sa pamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan ay ipinakilala sa lahat ng bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Sabi ng isa pang talatang binasa natin, ang hiwaga ay nalihim sa lahat ng maraming panahon at mga lahi na dapat ngayon ay ipinahayag sa mga banal. Amen. Kaya nga ito po yung the great mysteries of the gospel. Alam niyo po ba, mga minamahal, na napakadakila? Napakadakilang bagay ang idinulot sa atin ng Pasko. Amen. Wala nang pinakamapalad at wala nang pinaka-importanting bagay, mga minamahal, na natanggap tayo. Higit pa sa kayamanan ng sanlibutan. Mga minamahal, higit pa sa mga materiya na bagay dito sa lupa. Mga minamahal, yung tinanggap po natin nung nagkaroon ng Pasko. Amen. Tumanggap tayo, mga minamahal, unang-una ng kapatawaran ng kasalanan. Tumanggap tayo, mga minamahal, ng tinatawag na reconciliation. Nakipagkasundo ang Diyos sa atin. Reconciliation. Mga minamahal, tumanggap po tayo ng tinatawag na righteousness. Dahil sa Pasko, mga minamahal, pag sumampalataya ka sa mahal na Jesucristo, maging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Tumanggap tayo ng kaligtasan. Tumanggap tayo, mga minamahal, ng kapayapaan, ng tinatawag na unspeakable joy. Tumanggap tayo, mga minamahal, higit sa lahat. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, yung buhay na walang hanggan. Meron kang buhay na walang hanggan. At higit sa lahat, mga minamahal, sabi ng Biblia, tayo po, mga minamahal, ay tumanggap ng kaharian ng Diyos. Alam nyo, bawat isa sa atin, mga minamahal, kahit ikaw ang pinakabaguan ng mga mananampalataya, mga minamahal, sa kalipunang ito, mga minamahal, tandaan mo, mga minamahal, kasama kang tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Kaya nga, napakalaga, mga minamahal, na dapat nating malaman na higit, mga minamahal, na tinanggap natin higit sa lahat, mga minamahal, yung mga bagay ng mga hiwaga ng Ebanghelyo. The mystery of the gospel. Amen. Ito po yung pinaka-importante na dapat malaman natin sapagkat, sabi nga ng banal na kasulatan, ang mga bagay na tungkol sa Ebanghelyo, sabi, maging ang mga hiwagay inilihim sa lahat ng panahon. Nalihim ito, mga minamahal, sa lahat ng panahon, iba't ibang saling lahi, nalihim po ang dakilang biyayang ito, mga minamahal. Ngunit sabi, ngayon ay ipinahayag sa atin, mga minamahal, ipinahayag sa kanyang mga banal. Ipinahayag ngayon ng Diyos sa atin, mga minamahal. Unang-una, sinabi rito, mga minamahal, yung the mystery of godliness. The mystery of the godliness. Ang unang ipinahayag sa atin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung kapahayagan ng pagiging Diyos ni Kristo, the mystery of godliness. Alam nyo ba, kaya tayo nagdiriwang ng Pasko, nagkatawang tao ang Diyos. Amen. Sinabi ng 1 Timothy chapter 3, verse 16, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Mga minamahal, napakadakila ng Diyos. Sino tayo? Kung hindi po nagkatawang tao ang Diyos, from generation to generation, lahat po tayong lahat pabulusok sa impyerno. Wala tayong kaligtasan. Wala kang karapatang pumasok sa kaharian ng langit. Kaya nga, ang isa sa mga mystery, maminamahal na tinanggap po natin sa Paskong ito, sabi ng Biblia, the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang daming nagbabasa ng Biblia, maminamahal, hindi nila nalaman yan. Ang daming mga Bible scholar, ang daming mga nag-aral sa Bible school, mga Trinitarian pastors, mga pastor, maminamahal na nagbabasa rin ng Biblia, pero hindi nila alam yung tinatawag the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Yung Diyos na napakalaki, yung Diyos, mga minamahal, na may-ari ng buhay natin,
Yung Diyos na ating sinasamba, yung Diyos, maminamahal na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Sabi, yung pong Diyos, maminamahal na lahat ng bagay na narito, siya po ang may likha. Sabi, God was manifest in the flesh. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Kaya tayo nagdiriwang ng Pasko, mga minamahal. Kaya tayo, mga minamahal, may ipinagdiriwang na Pasko. Ito'y hindi naiintindihan ng iba. Akala nila, yung Pasko na yan, mga minamahal, ay simpleng okasyon lang. Kaya nga akala nila, ang Pasko, mga minamahal, ay simpleng pagbibigayan ng regalo, simpleng pagkain ng masarap na pagkain, makatanggap ka ng bonus, makatanggap ka ng 13-month pay, makatanggap ka ng material na bagay. Ginagawa, mga minamahal, ni Satanas yan para ang tao po'y mapokus ang isip sa material. Pero, ang dapat matanim sa isip natin, mga minamahal, ang pinakadakilang bagay na tinanggap natin ngayong Pasko, sabi ng Biblia, God was manifest in the flesh. Dinalaw po tayo ng Diyos. Sabi rito sa Lucas, Kapitulo 1, talatang 35, mga minamahal, sabi rito yung Holy Spirit. Sabi rito, bumabayang kay Saint Mary. Si Saint Mary, isang banal at napaka-birhing babae. Hindi siya natatabihan ng sinumang lalaki, pero siya ay nagli. Sabi ng Lucas 1.35, ang Diyos ay lumilim sa kanya. Yung Diyos na Espiritu Santo, bumaba, mga minamahal, lumilim kay Saint Mary, kaya siya nagdalang tao para, mga minamahal, siya po ay maging tao at may panganak dito sa mundo upang, mga minamahal, tayo po'y iligtas sa ating kasalanan. Ang pinakadahilan kung bakit narito ang ating mahal na Panginoon, bakit po siya nagkatawan tao, mga minamahal, sabi ng Biblia, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya nga, kapag ganitong Pasko, huwag niyong isipin, mga minamahal, ang pagdiriwang ng Pasko, yung magkaroon ka ng magandang damit, tumanggap ka na regalo, marami kang pera, masarap na pagkain, hindi. Dapat itanim mo sa isip, sa puso mo, ang pinakadakilang regalo na tinanggap mo, ang Diyos ay bumaba, nagkatawan tao para iligtas ka sa kasalanan. Para makapiling ka niya sa langit. Pag kumain ka, magugutom ka pa rin. Pag tumanggap ka na regalo, maluluma at mawawala rin yan. Lahat ng material, pansamantala. Lahat ng bagay, maminamahal sa lupa, yan po'y pansamantala. Pero yung dakilang regalo ng Diyos na binigay sa atin, siya'y bumaba, nagkatawan tao, walang katapusan yan, eternal yan. Sabi ng Lucas 1.35, kung mababasa po natin dito, maminamahal, 1 Timothy chapter 3, verse 16, kaya hindi basahin natin yung 2 talata. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 1, versikulo 35. At sumagot ang anghel, at sinabi sa kaniya, baba sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Amen. 1 Timothy 3.16 po, kindly po. Sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kalulhatian. Amen. 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 Kaya nga ito po, maminamahal, ang isa sa mga mystery. Isa sa mga mystery, maminamahal, na ibinunyag sa atin sa araw ng Pasko, the mystery of godliness. Ang mystery ng godliness, maminamahal, sabi, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Kung walang Diyos na bumaba dito sa lupa, maminamahal, wala po tayong kapatawaran. Wala tayong kaligtasan. Wala tayong pag-asa, maminamahal. Lahat ng tao, from generation to generation, bubulusok sa impyerno. Lahat tayo'y nakatakdang mamatay at nakatakdang parusahan sa ikalawang kamatayan. Ngunit, ang pinakadakilang kaloob ng Diyos, maminamahal sa araw ng Pasko, sabi, God was manifest in the flesh para iligtas tayo sa kasalanan. Sabi ng Mateo 1:21 hanggang 23, sabi rito,
At siya ay manganganak na lalaki. Ang pangalang itatawag sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang bayan sa kanilang mga kasalanan. Imagine, maminamahal, ang dahilan bakit bumaba ang Diyos, ililigtas tayo sa kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang basta kamatayan yung humiwalay ang kaluluwa mo at ang espiritu mo sa katawan mo, hindi po. Yung kamatayan, pagkatapos mong bawian ng buhay, yung kaluluwa mo na walang hanggan, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Tormented day and night without rest, forever. Pero dahil may Pasko, mga minamahal, hindi ka na itatapon sa dagat-dagatang apoy, hindi ka na parurusahan, kundi pagpikit mo rito sa lupa, mga minamahal, didilat ka sa piling ng Diyos, makakapiling mo ang ating dakilang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Yan po ang pinakadakilang regalong tinanggap natin, mga minamahal. Hindi lamang material, kundi kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. The mystery of godliness. Amen. At pangalawa, sabi ng Biblia, maminamahal, isa sa misteryo na tinanggap po natin, maminamahal, sinabi, the mystery of His coming. Lahat, mga minamahal, ng mga nagsuko ng kasalanan, lahat ng mga tinanggap si Kristo bilang sariling tagapagligtas, lahat ng mga tao po, mga minamahal, na naglingkod sa Diyos, sabi ng Banal na Kasulatan, ito po isa sa misteryo. Sabi ng Biblia, lahat ng mga sumampalataya sa Kanya, aagawin sa alapaap. Kukunin sila ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 51 hanggang 53, ito po ang ikalawang misteryo. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos. Maminamahal, sabi ng Biblia, great is the mystery. Maminamahal, sabi ng Biblia, hindi lahat tayo'y mamamatay, kundi ang iba po sa atin ay kukuning buhay. Body, soul, and spirit. Amen. At ang unang kukunin ay yung mga namatay, maminamahal. Yung mga naglingkod sa Diyos na unang namatay, sila po'y naghihintay po sa pagparito ng mahal na Panginoon. Ang kanilang kaluluwa nasa langit, pero ang kanilang kalagayan habang nasa langit, para lang silang nasa magandang pangarap. Para lang silang nasa magandang panaginip. Pakiramdam nila na nanaginip sila, pero ang totoo nun, totoong nasa langit sila sapagkat dito sa lupa naglingkod sila sa Diyos. Pero magiging totoo ang kanilang panaginip pag dumating ang mahal na Panginoon, yung kanilang body, soul, and spirit magbubuo uli at sila isa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. At tayong mga nabubuhay, sabi ng Biblia, babaguhin. Yung katawan nating may kapintasan, may kasiraan, may kahinaan, ito po'y magiging maluwalhating katawan, magiging glorified body. Hindi na nagkakasala, hindi na magkakasakit, hindi na mamamatay, wala nang katapusan. Yan ang pinakadakilang regalo na tinanggap natin sa Pasko. Amen? Ang sabi rito, basahin po natin, 1 Corinthians chapter 15, verse 51 up to 53. Dito po sa lahat na unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 51 hanggang 53. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mamuguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, yung mga namatay na naglingkod kay Kristo, para lang silang nananaginip. Hindi pa kumpleto yung kanilang kagalakan. Hindi pa kumpleto yung kanilang kaligayahan. Isip lang nila, akala nila na sa magandang panaginip lang sila, na ayaw na nilang magising. Amen? Pero sa pagdating ng mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa isang saglit, sabi rito, narito, behold, I show you a mystery. Ito po yung the mystery of His coming. I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Hindi tayo lahat ay mamamatay, kundi mga minamahal, iba sa atin ay babaguhin. Hindi lahat mamamatay. Ang iba sa atin, kukunin tayong buhay habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, babaguhin yung ating katawang may kasiraan, may kamatayan, tumatanda, nangihina, babaguhin yan. Pero ang mga unang kukunin, yung mga namangatay na naglingkod sa Diyos.
Sabi rito, sinasaysay ko ang isang hiwaga, hindi lahat tayo ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Hindi lahat ng mga mananampalataya mamamatay. Pero yung mga namatay, pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, sabi po rito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay muling mabubuhay. Sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, maminamahal, lahat ng mga namatay na Kristiyano, sila ang unang bubuhayin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ngayon, para lang silang natutulog. Para lang silang natutulog. Yung mga Kristyanong nakasama natin dito once upon a time, mga minamahal natin, mga dating mga manggagawa, nakasama natin dito ngayon, sila po yung nangamatay na sila po, maminamahal, ay natutulog ang kanilang physical, ngunit ang kanilang kaluluwa nandun na sa piling ng Diyos para lang silang nasa magandang pangarap. Amen? Pero yun yung magandang pangarap na totoo. Yun yung magandang pangarap. Akala nila nasa panaginip lang sila kasi nga kaluluwa pa lang. Pero sa pagbabalik ng malapang noon, yung kanilang katawang, yan po'y babangon muli at ang kanilang kaluluwa na nasa langit at yung espiritu na galing sa Diyos, magbubuo uli yan at sila po, maminamahal, ay magkakaroon ng tinatawag na incorruptible body. Magkakaroon sila ng katawang hindi nasisira, glorified body. Sabi, celestial body, katawang panlangit. At sila'y hindi na mamamatay, hindi natatanda magpakailan-kailan pa man. Ang sabi ito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mabubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Tayo namang mga nabubuhay, babaguhin tayo ng mahal na Panginoon. Yung katawan nating nasisira, nagkakasakit, tumatanda, babaguhin ng malwala ating katawan. Hindi natatanda, hindi na mamamatay, hindi na magkakasakit. At higit sa lahat, mga minamahal, meron tayong katawang malulati. Ito po yung katawang panlangit. Yan po ang pinakadakilang regalo na dulot ng Pasko. Amen! Kung walang Pasko, maminamahal, hindi mo matanggap yan. Pero ang sanlibutan ngayon, makatanggap lang na regalo, masaya na sila. Makatanggap lang ng bonus, makatanggap lang ng 30-month pay, masaya na sila. Pero sabi ng Biblia, the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness in the Holy Ghost. Ang importante sa tinanggap po natin, mga minamahal, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Yung ang katawan natin, balang araw, babaguhin niya ng Panginoon. Incorruptible. Hindi nasisira, hindi na namamatay, hindi natatanda. Sabi rito, sapagkat kinakailangan itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sabi, we shall be like Him. Magiging katulad tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Yun ang dapat maintindihan natin na dulot ng Pasko. Hindi yung masarap na pagkain. Hindi yung regalo. Hindi yung bonus. Hindi yung 13-month pay. Dahil sabi ng Roma, Kapitulo 14, talatang 17, the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness in the Holy Ghost. Ang kaharian ng Diyos hindi sa pagkain, hindi sa inumin, hindi sa material, hindi sa regalo, kundi ang kaharian ng Diyos ay sa kagalakan, sa kapayapaan, at sabi kalulatian na kayang ibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat sasampalataya sa Kanya. Amen! Kaya ito po ang pinaka-importanting tinanggap po natin at higit sa lahat, mga minamahal, ito napaka-importante po ito. Ito po yung napaka-importante sa lahat ng puntos na sinabi ko sa inyo. Una, the mystery of godliness. Pangalawa, the mystery of His coming. Ito pong pinaka-importante. The mystery of iniquity. The mystery of iniquity. Yung darating ang araw, maminamahal, sabi naman 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 and 4. Verse 7. Tapos talo natin ang verse 9 up to 12. Habang tayo po'y narito, maminamahal, tandaan po natin, mayroon pong magpapakilalang siya ang Diyos. The mystery of iniquity. Sabi rito, basahin po natin mga talata, ito po yung Antichrist. At yan, mangyayari yan, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pag sabi, ang iwaga ng kasamaan ay gumagawa na, dangan lang ay may pumipigil hanggang alisin ito. Sino yung pumipigil?
yung makapangyarihang propeta ng Diyos. Yung makapangyarihang propeta ng Diyos pumipigil kaya hindi siya makapag-reign, hindi siya makapagdaya sa tao sapagkat merong tumutulig merong lumalaban sa kanya. Sabi, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, pero may pumipigil sa kanya hanggang alisin ito. Ang tinutukoy doon, isang propeta na nangangaral ng patungkol sa Antichrist, nagtuturo maminamal ng tungkol sa 666. Sabi, gusto nang magmanifest ni Satanas, gusto niya nang dayain ng tao sa buong mundo, pero may pumipigil hanggang alisin ito. Pag nawala na yon, yung propeta na yon, na tumutulig sa Antichrist, magtatatak ng 666, sabi, papasok si Satanas. Uupo siya mga minamal sa dakong banal sa Jerusalem. Uupo siya sa templo ng Diyos at magtatanyag ng kanyang sarili na siya ang Diyos. Alam niyo po ba, maminamal, sa Israel, tinayo uli yung tinatawag po, maminamal, na Third Kingdom. Yung unang kaharian, maminamal, na pinatayo ni Haring Solomon, ito po'y panahon pa ni Haring Solomon, sinira yan ni Haring Nabucodonosor. Winasak niya, ninakaw niya, maminamal, at itinumba lahat, maminamal, ng mga haligi. Nung nag-reign si Cyrus at si King Darius, ni-request ng mga Israelita na muling itayo ang templo na sinira ni Haring Nabucodonosor. Yan po'y natayo sa loob ng 46 years. Naitayo uli sa pamagitan ni King Cyrus at ni Darius. Ipinatayo ang templo sa loob ng 46 years dahil sa tulong ni Ezra at ni Nehemiah. Pagkatapos po, maminamahal, nandito na ang malapang noon. Nung sinabi niya sa Mateo 23 o 24, sabi, nakikita niyo ang templong yan, walang kayong makikitang nakatayo dito. Yan ay babagsak, sabi ng malapanginoon. Yun po'y nangyari nung panahon ni Titus. Si Titus the Great, Roman Emperor. Sinira niya, maminamahal, noong 70 AD, winasak niya ang templo ng Diyos ng Israel. Winasak niya hanggang sa panahon ng mga magulang natin na natiling wasak at sira ang templong pinatayo. Maminamal ni Haring Solomon na renovate ni Ezra at ni Nehemiah. At ngayon, maminamahal, muling i-renovate, ipapatayo ito. Pero hindi na ang mga lingkod ng Diyos ang mga ngasiwa, kundi yung Antichrist. Uupo doon ang Antichrist. At sa inyo, for your information, maminamahal, gawa na po yung third temple. Hinihintay na lang. Sa templo na yan, sa Israel, tignan nyo, bawal na doon ang may Biblia. Nagmukhang komunista na po ang Israel. Bawal na ang Biblia. Pag may Biblia ka doon, huhulihin ka. Parang Muslim country. Bawal na ang Biblia. Naitayo na ang third temple. Nandun yung 3 baka na pula na iahandog. Ngayon, merong mga upuan doon, maminamal, nandun yung mga pangalan ng mga senador, mga ambassador, nandun yung mga pangalan ng mga hari. Sila po yung mga 700 persons na mga dakilang tao, mga makapangyarihang tao. Pero doon sa number 666, kasi 700 yun, yung upuan. Yung pang 666, bakante. Bakante yun, walang nakaupo doon, walang pangalan din, hindi nila alam kung sino yun. Yun ang sinasabi ng Biblia na uupo yung Antichrist sa templo ng Diyos at magpapakilala na siya ang Diyos. Nasa 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 and 4, talo natin ng 7, tapos talo ng 9 up to 12. Kaya hindi basahin po natin mga talata para malinaw sa inyo. Sa aklat ng kalawang taga-Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, talon sa 7, 9, at hanggang 12. Praise the Lord. Huwag kayong padaya kaninuman sa anong paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban ang dumating mula sa pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, anupat siya'y naupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na lamang ay may
pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangang kasinungalingan. Dahil dito, Tuloy-tuloy po, 10 hanggang 12. 10 hanggang 12, At may buong daya. at may buong daya ang kalikuan sa nangagpapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay mga ligtas. At dahil dito'y pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga buhatulan silang lahat na hindi magsisampalataya sa katotohanan, kundi mga lugod sa kalikuan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nandito na tayo ngayon, maminamal. Ito yung tinatawag na the mystery of iniquity. Kaya ito yung mga misteryo ng Ebanghelyo, maminamal, na nabasa po natin na pinaliliwanag sa atin. Ipinahayag sa ating mga banal, ipinaunawa sa atin ang tunay na mga hiwaga patungkol sa misteryo. Unang-una, the mystery of godliness. Yung Diyos ay nagkatawan tao. Walang nakaintindi niyan. Ang dami nagbabasa ng Biblia. Merong nagbabasa sa Biblia, ang pagkaalam nila kay Kristo, tao. Pero mas dakila pa yung kanilang leader kaysa malapanon sa Kristo. Si Kristo, tao. Yung kanilang leader, propeta. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, maminamahal, sabi rito, ang pinakakauli-uliang tanda bago bumalik ang ating malapanon, the mystery of iniquity. Sabi rito, darating po, maminamahal, ang tinatawag na anak ng pagtaliwakas. Mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Sabi rito, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y mauupo sa templo ng Diyos at siya'y magtatanyag ng kanyang sarili na tulad sa Diyos. Bakante yun. Pag yan, nagkaroon na ng seremonya, mga minamahal, sa Israel, yun po yung sinabi ng Biblia, the mystery of tinatawag na iniquity. Uupo ang Antichrist, diyan magkaroon ng tataka ng 666. Kaya ihanda natin ang ating sarili, kung di pa babalik ang ating mahal na Panginoon, huwag kayong magpatatak. Sapagkat ang pribileyo lamang, ang privilege na makuha mo pag nagpatatak ka ng 666, 3.5 years. Maging bilyonaryo ka for 3.5 years. Lahat ng gusto mo, pakita mo lang yung 666 sa noo mo, o kaya sa kanang kamay mo, pakita mo, ibigay lahat sa'yo ng gusto mo. Sumakay ka ng eroplano, tatak mo, pakita mo yung 666, papasakayin ka walang bayad. Bibili ka ng mga mansyon, bibili ka ng lupa, pakita mo yung 666 mo, makabibili ka. Bumili ka ng sasakyan, pakita mo yung 666 mo, makakabili ka. Pero pag wala kang tatak na 666, sabi ng Biblia, hindi ka makabibili at hindi ka makapagbebenta, hindi ka makapagnegosyo, hindi ka makapag-travel, hindi ka maminamal makapag-aral, hindi ka pwedeng ma-admit sa ospital, hindi ka pwedeng tanggapin sa trabaho. Lahat ng mga pangangailangan ng tao, hindi ibibigay sa iyo pag wala kang tatak na 666. Yan po ang the mystery of iniquity. Kaya nga ang paksa natin, the great mystery of the gospel. Gusto kong ipaalam sa inyo, maminamahal, na anytime, pwede na pong mangyari yan sapagkat, sabi nga ng banal na kasulatan, aalisin, sabi yung ang hiwaga, sabi rin sa, nabasa na sa 2 Thessalonians, chapter 2, verse 7, maminamahal, ang hiwaga na kasamaan ay gumagawa na dangan lang ay may pumipigil. Sino pumipigil? Ang ating beloved pastor. Ilang beses niya, pag nangaral ang ating beloved pastor, pinangangaral ang Antichrist, pinangangaral ang 666. Hanggang alisin ito. Nagpahinga ang ating beloved pastor, inihanda po tayo, maminamahal, para tayo po'y maging karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hanggang alisin ito. Ibig sabihin, pagkaalis niyan, maganda tayo. Anytime, mag-reign ang Antichrist, ipagbawal ang pagsamba, ipagbawal, maminamahal, ang pagpupuri, paglilingkod sa Diyos, lahat, mga minamahal na mga tao, sasamba doon sa Antichrist, sapagkat siya'y uupo sa templo ng Diyos. At ang sino man hindi
sasamba sa Kanya at hindi tatanggap ng Kanyang tatak sa noo o sa Kanyang kanang kamay, hindi ka pwedeng makabili at hindi ka pwedeng makapagbenta. Hindi ka pwedeng magpa-ospital, hindi ka pwedeng magpa-enroll. Hindi ka pwede, maminamal, sumakay ng eroplano, katulad yung nangyari na nagkaroon po, maminamahal, ng lockdown. Hindi ka pwedeng makasakay sa jeep dahil wala kang yung papel, yung tinatawag na antaga. Yung pag ikaw ay nagpatatak, ay nagpa-vaccine ka, meron kang card, hindi ka pwedeng mag-admit kahit sa ospital, hindi ka pwedeng magpa-enroll, hindi ka makabili. Katulad dun sa Olonga po, hindi kami makapasok sa Pure Gold, hinanapan kami ng card, vaccine card. Mauulit yun, mga minamahal. Kaya nga, sa mga panahon natin, ihanda natin ang ating sarili anytime. Magbalik ang malapan, magpakainit na tayo sa paglilingkod sa Diyos. Sabi, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, mga minamahal. Sa ngayon, sabi po rito sa verse 9, sabi rito, siya na sa kanyang pagparito ay sa paggawa ni Satanas ng buong kapangyarihan at mga tanda at kahangangang kasinungalingan. At may buong daya ng kalikuan sa mga napapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito'y ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sa mga kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat na hindi nagsampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Sa mga taong ayaw maglingkod sa Diyos, mga minamahal, susunggaban nila yung pribileyo na yun. Biro mo, pag nagpatata ka ng 666, bilyonaryo ka. Magpakita mo lang yung 666 mo, pwede kang mag-admit sa mamahaling ospital kahit wala kang pera. Pwede kang mag-hotel, wala kang pera. Pwede kang bumili ng mamahaling sasakyan. Bumili ng lupa. Pero pag hindi ka nagpatatak, lahat ng ari-arian mo kukunin. Mga lupa mo, bahay mo, kukunin lahat ng importanteng bagay na nasa iyo, mga minamahal. Hindi ka pwedeng tumutol sapagkat magiging batas yan. Sa Pilipinas, mga minamahal, ang utang natin, sabi nga ng isang preacher, yung utang ng Pilipinas, aabot na sa buwan. Abot sa haba ng utang natin. Yung 1,000 bill, pinagdugtong-dugtong mo, aabot daw sa buwan ang utang natin. Ang bata, kasi silang pa lang, may utang ng 70,000. Dahil sa laki ng utang natin. Doon sa tinatawag na World Bank, ang pinaka-may-ari ng World Bank, yung 10 bansang mayayaman at yung Antichrist. Kaya, darating ang araw, lahat ng mga tao sa buong mundo, mapipilitan sila. Sa ayot, sa gusto nila, pati mga presidente, lahat ng mga pulis, mga minamahal, lahat ng mga nasa kapangyarihan, sila ang puproclaim, sila ang magtatatak. Lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga Kristiyano, mga minamahal, yan na po ang simula na tayo po ay papasok sa tinatawag na greatest tribulation. Kaya anytime, babalik ang ating mahal na Panginoon, ihanda natin ang ating sarili, ang ating puso, magpakainit na tayo sa mahal na Panginoon. Amen! Lahat ginawa ng mahal na Panginoon, maminamahal, para tayo po'y maligtas. Nagkatawan tao siya. Una-una, pinadala niya ang kanyang mga propeta, pinagpapatay. Ang huling paraan para tayo po'y maligtas, magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil sabi ng Biblia sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, siya na may ibig na lahat ng tao'y maligtas at wag mapahamak. Ang kauli-uli ang pagkakataong ginawa ng malapanon para maligtas tayo, siya na mismo ang bumaba. Yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Siya yun. Kaya may Pasko tayong pinagdiriwang. Yung Diyos, nagkatawan tao, sabi, God was manifest in the flesh. Nagkatawang tao ang Diyos, ang napakalaking Diyos, namuhay na kasama natin, mga minamahal. 2,000 years ago, nakapiling sa Israel ang Diyos na gumawa ng langit at lupa
Pagdating niya ng 33 years old, ipinako sa krus para magkaroon tayo ng kaligtasan, magkaroon tayo ng katubusan, magkaroon tayo, maminamahal, ng buhay na walang hanggan. Dahil sa kanyang buhay na inialay, maminamahal, sa krus, nagkaroon tayo ng kapatawaran sa kasalanan. Dahil sabi ng Biblia, without shedding of blood is no remission of sins. Sabi po ng John 1:29, kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya ang Diyos na hindi namamatay, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos maminamal na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na sinlaki lang ng bola ang mundo, nagkatawan tao, naging katulad natin, mga minamal na kasama natin, namatay sa krus para iligtas tayo sa dagat-dagatang apoy. Amen! Everybody shout, praise the Lord! Kaya maminamahal, magpakainit na po kayo sa paglilingkod. Nakita nyo ang ating beloved pastor, tuwing mangangaral po, maminamahal, kung mapapanood nyo lagi ang preaching na ating beloved pastor sa PTV Channel 4, paulit-ulit yun, inuulit-ulit lagi yun. Tungkol sa Antichrist, tungkol sa paganda, sa pagparito ng mahal na Panginoon, ngayon nasa langit ng mahal na pastor. Inihanda lang yung tutunguhan natin, maminamahal, na naglingkod sa ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga aral, sa pamagitan ng kanyang turo. Inihanda lang ng mahal na pastor ang paglalagyan natin sa langit. Ang gawin natin ngayon, magpakainit, huwag na kayong lumiban. Laging sinasabi ng beloved pastor, pag naglibang ka, 50-50 ang kaligtasan mo. Kung gusto mong 100% makasama ka sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, huwag kang magliban. Dahil sabi ng Biblia, pag lagi kang dumadalo, lagi kang nalilinis at napapatawad sa kasalanan, gaya na nakasulat sa 1 John 1:7, if you walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. Amen! Nahuhugasan ang mga kasalanan natin tuwing dumadalo tayo, kahit gaano kalaking kasalanan, kahit gaano ang mga kakahinaan natin, pinatatawad ng Diyos dahil sa ating banal na pagkakatipon. Everybody say, praise the Lord! Kaya maminamahal, higit natin pasalamatan, higit sa lahat, hindi ang pagkain, hindi po yung mga regalo, ang pasalamatan natin, yung buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos, mga minamahal. Kaya meron tayong ipinagdiriwang na Pasko dahil sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo, maminamahal, at minsan pa, umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin natin siya, maminamahal, ang awiting Love Came Down. Ang dakilang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, siya'y naparito, maminamahal, para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, makapiling niya sa langit. Tayo po'y umawit, maminamahal, awiting Love Came Down. At iniling natin sa ating mga minamahal na mga bisita, kung meron tayong mga baguhan, kaya hindi po lumapit po kayo sa unahan. Napakapalad niyo po, maminamahal, bago bumalik ang ating mahal na Panginoon, binigyan kayo ng pagkakataon na kayo po ay makasama ng Diyos sa langit, magpakailan-kailan pa man. Lumapit po kayo dito sa unahan, habang kami po yung umaawit ng awiting Love Came Down. Lumapit po ang ating mga bisita. Lumapit po kayo sa ating mga bisita, kindly, sa ating mga beloved choir members, akayin natin ating bisita. When God came down to dwell as man, as a helpless man, He came, the Lord from heaven. A child was loved, He must have had for you and for me. For you and for me. Oh, love came down one holy night. Kindly po sa ating mga bisita, mga baguhan, sa ating mga kapatiran, akayin po natin ating bisita, mga katabi nyo dyan. To save us all. Then one day love nailed Him on the cross to take my place.
His name is Jesus. It was the day when God revealed Himself to man through Jesus Christ, His only Son. What a perfect life He lived. What wisdom taught us. But most of all, what love He had for you and for me. For you and for me. Love came down. Magpuri po tayo mga minamahal. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino tayo upang tayo alalahanin? Dinalaw tayo ng ating dakilang Diyos. Bumaba upang iligtas tayo mga minamahal sa kaparusahan ng kasalanan. Hallelujah. Then one day love nailed Him on the cross to take my place. His name is love, love, love. His name is Jesus. Love came down. Hallelujah. Hallelujah. One holy night. Love came down to save us all. Then one day love nailed Him on the cross to take my place. His name is love, love, love. His name is Jesus. Amen. Sa ating mga bisita, mga minamahal, hindi po, itaas niyo po yung mga kamay. Tanggapin yung ating malapang noong bilang sariling tagapagligtas. Sinabi ng Roma 5, talatang 8, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ang namatay ng dahil sa atin. Siya na po ang umako ng ating kaparusahan. Siya na umako ng kamatayan. Dapat tayo dapat ang ipako sa krus. Dapat tayo po ang maghihirap at pagkatapos itapon sa dagat-dagatang apoy. Ngunit ang ating dakilang Diyos, nagkatawang tao, bumaba upang iligtas tayo sa ating kasalanan. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sumabay po kayo sa panalangin. Banggitin niyo po ang mga katagang ito. Sabihin niyo, dakilang Ama sa langit. Sa pangalan ni Jesus, ako po ay makasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Mula nang ako po yung nag-aisip hanggang sa oras na ito. Dakilang Diyos, tinatanggap ka namin bilang aming tagapagligtas. Diyos Hari ng aming buhay. Mula Panginoon, isulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po kami. Sampu ng aming mamahal sa buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Mga minamahal, panalangin po natin ating mga bisita, ating mga baguhan. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin po namin ang aming mga bagong kapatid. Dakilang Diyos, isulat mo po ang kalimapangalan sa aklatan buhay. Idinadalangin po namin na hindi nawa itong una tuli ng kanilang paglapit
at pananampalataya sa iyo, dakilang Diyos. Bigyan mo sila ng pagkakataon na makapatuloy na makapaglingkod sa iyo, Malapanginoon. Iligtas mo rin po sa punang kalamahal sa buhay, Malapanginoon. Maging aming mga minamahal na mga webcast viewers, nanonood, nakikinig sa oras na ito, Malapanginoon. Patawarin mo po sila. Tanggapin ka bilang tagapagligtas, Malapanginoon. Ito po'y aming idinadalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesus, in the name of Jesus. Amen and amen. Sa ating mga bisita, maminamal, magpabautismo po kayo bago mauli ang lahat. Kapag hindi kayo nabautismuhan, baliwala ang inyong pananampalataya sapagkat ang bautismo po, diyan po natin tatanggapin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa ating mga minamahal mabaguhan. Kayo po'y ilulubog sa tubig, tanda ng paglibing nyo sa makasalanang buhay upang kayo, pag-awan nyo po mula sa tubig, sabi ng Biblia, kayo po yung mga bagong nilalang na. Sabi, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Behold, all things are become new. Kayo po yung mga banal, mga walang dungis, na walang kapintasan sa harapan ng Diyos pagkatapos nyo pong mababautismuhan. God bless you po, maminamahal, at minsan pa, pwede na po kayong bumalik sa inyong upuan. Mga minamahal, minsan pa nating awitan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ito po ang huling araw, huling bahagi, mga minamahal ng buwan ito. Pinasasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Sino tayo upang alalahanin ng mahal na Panginoon, mga minamahal? Huwag nating kalilimutan, mga minamahal, kung paano tayo iniligtas ng ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng pansin, pinagkukulan tayo, maminamahal. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, narito, maminamahal, sabi, ibinibigay niya ang buong kaharian sa atin. Sabi ng Lucas, maminamahal, Kapitulo 12, talatang 32, na parito siya para ibigay ang buong kaharian sa atin. Ibinibigay niya ang buong kaharian niya. Maminamahal, ang kaharian ng langit, ibinibigay niya sa atin sapagat ang mundong ito'y gugunawin ng Diyos. Ito po'y maglalaho, sabi ng banal na kasulatan. Kaya habang tayo po, mga minamahal, ay umaawit, minsan pa nating pasalamatan mahal na Panginoon. Sino tayo para pagkukulan ng pansin? Awitin natin uli ang awiting iyon, love came down. Ang Diyos na puno-puno ng pag-ibig, ang Diyos, mga minamahal na pinagmumula ng pag-ibig. Hallelujah. Dakilang pag-ibig. Love came down to save us all. His name is love, love, love. His name is Jesus. Hallelujah! 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 Holy love came down. Mga minamahal, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Sino tayo ang kanyang alalahanin? Sino tayo para pagkukulan ng pansin? Hallelujah! On the cross to take my place. His name is love, love, love. His name is Jesus. There was a day when gone before in history, when God came down, Hallelujah! to dwell as Pinuwain natin ang mensahe, mga minamahal. a helpless man. Napakadakila ng Diyos.
the Lord from heaven. A child of love He must have had for you and for me. Yes, love in time. Holy night. Love in time. Hallelujah. Who saved us all. Then what they love, believing on the cross to take my place. His name is love, love, love. His name is Jesus. It was a day when God revealed Himself to me. Through Jesus Christ, His only Son. What a perfect life He lived. What wisdom taught us. But most of all, what love He had for you and for me. For you and for me. Love came time. Yes, amen. Hallelujah. One holy night. Love came time to save us all. Then one day love nailed Him on the cross to take my place. His name is love, love, love. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is love. Amen. Mga minamahal, manalangin po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi po ng Roma 8:32, mga minamahal, kung naibigay niya ang kanyang buhay sa atin, ano pa kaya ang mga bagay na hihilingin natin sa kanya, mga minamahal? Ang buhay ng ating dakilang Diyos, nagkatawan tao siya upang ibigay sa atin. Kasama-sama po tayong manalangin. Ano man ang inyong mga karamdaman, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga pangangailangan sa hapong ito. May mga pangailangan tayong financial material, may mga pangailangan tayo mga minamahal sa ating mga mahal sa buhay, mga kagalingan ng karamdaman, mga problema natin mga minamahal. Sama-sama nating idulog sa ating dakilang Diyos. Lagi niyong isipin kung ang buhay ng mahal na Panginoon ibinigay niya sa atin, ano pa kaya ang mga bagay na hiniling natin mga minamahal sa buhay na ito. Sama-sama tayong manalangin, ano man ang inyong mga kahilingan. May mga taglay tayong karamdaman, may mga natitira po tayong mga kahinaan, ano man ang ating prayer request. Idalangin mo na galing sa iyong puso, idalangin mo sa ating mabait na Diyos. Bago tayo magiwai-walay mga minamahal, ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon ang inyong mga kahilingan, lalo na po ipanalangin natin ang kaligtasan ng ating mamahal sa buhay, hindi pa natin kasama sa paglilingkod sa Diyos.
Sama-sama tayong manalangin, maminamahal sa panalangin po natin, beloved pastor, beloved assistant pastor, maminamahal, sama-sama tayong manalangin. Opo, dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mahal na Panginoon, narito po ang aming mga minamahal mga kapatid, mahal na Panginoon. Sama-sama po namin idinudulog sa iyo, ano man ang kalmataglay na karamdaman, ano man ang kalmataglay na problema, ano man po ang kalmakailingan. Dakilang Diyos, sama-sama po namin idinudulog, nananampalataya po kami, mahal na Panginoon, na kaya mong ibigay, ano man ang mga hiniling ng mga anak mo, ibinigay mo ang buhay mo para sa amin, mahal na Panginoon. Kaya kami po sama-sama dumadalangin, ano man po mga kailingan, mga kapatiran po namin, mga taglay nilang karamdaman, bigyan mo ng kagalingan, kalutasan ng mga problema, mahal na Panginoon, pangailangan nila sa araw-araw, mahal na Panginoon, pagpalain mo lahat, mga kapatiran po namin, lalo na po, ang mga minamahal namin, mga bisita, mahal na Panginoon, sumaamin po kayo, dakilang Diyos, ito po yung aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat magsabing Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay, maminamahal sa ating mga ulo. Banggitin niyo po pangalan ng mga sakit, mga karamdaman, mga natitira natin mga kahinaan. Ipanalangin natin, maminamahal, sabihin niyo, lumayas ka sa akin sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus, di man yung karamdamang cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng aming mga natitira pang mga kahinaan, mga bisyo, lumayas kayo sa amin sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng gawa ng kalaban, pinalalayas namin. Hallelujah, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng mga kahinaan namin. Hallelujah, mga bisyo, pag-inom ng alak, paninigarilyo, lust of the flesh, lust of the eyes, hallelujah, lahat ng gawa ng kalaban pinalalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, vices began, problem be solved, in the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, bless us, O Lord God, in Jesus' name, malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na maminamahal at tayo po'y sabay-sabay na sisigaw. Nasa Lucas 6:23, maminamahal. Kaya dito po, para sa ating mga bisita, yung mga ginagawa po natin dito, hindi nyo nakikita sa simbahan sapagkat wala po sa Biblia yung ginagawa sa simbahan. Yung ginagawa po natin dito from the start hanggang sa katapusan, biblical po yan. Nasa Biblia lahat. Nasa Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Amen! Sabay-sabay sumigaw habang tumatalon, maminamahal 3 beses. Sabihin niyo po, hallelujah, praise the Lord 3 beses, habang tayo po'y tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, maminamahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. At maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa ating lahat. At binibigyan natin ang buong pagkakataon sa ating pong announcement, beloved Brother Tani Troyo, sa ating pong announcement. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved ordained preacher, Father Boy Kaluya. At amin mahal, bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo muna ikukuha amin mahal ng special offering. Ito po min mahal atin pong ginagawa sapagkat marami po tayong mga proyekto min mahal dito sa bahay-sambahan ng Malapino na dapat tapusin. Praise the Lord. Kaya po min mahal, itaas po ninyo ang ibigay. At ito po min mahal ay panalangin tayo, beloved brother Jubin Paraiso, para sa ating ibibigay min mahal sa special offering. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved elder. Manalangin tayong minamahal. O dakilan ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamahal na Jesus, sa dalangin, ang aming ginagalang mahal pastor, dakilang Diyos. Narito po kami mahal Panginoon sa aming bahagi, ng aming pagbibigay sa iyo, dakilang Diyos, sa aming mga special love offering, dakilang Diyos. Mahal Panginoon, hallelujah, sa iyo mga matatapat na anak, dakilang Diyos, na patuloy mong ginagamit, mahal Panginoon, hallelujah, patuloy mong pagpalain, dakilang Diyos, ikaw magbalik na makalibong beses, siksik-liglig gumaapaw, mahal Panginoon, hallelujah. At sa aming po mga kapatid, dakilang Diyos na gusto
gustong makaloob ngunit sa kawalan. Pagpalain mo rin po, mahal na Panginoon, hallelujah. At minsan ang padakilang Diyos, pagpalain mo kami sa pagpapalang pisikal, material, lalo higit sa pagpapalang espiritual. Itong aming samot na langin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Panginoon, nais ko magbigay lahat ng nasa akin, sa'yo ialay. Hindi ko na kailangan pa ang tulong ng sanlibutan, basta't ikaw sa akin, huwag mawawala. Kaya't ako'y narito upang maglingkod sa'yo. Kasama mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kahit kailan hanggang matapos ang mundong ito, magpapatuloy pa rin ako sa'yo. Panginoon, nais kong magbigay lahat ng nasa akin, sa'yo ialay. Di ko na kailangan pa ang tulong ng sanlibutan, basta't ikaw sa akin, huwag mawawala. Kaya't ako'y narito upang maglingkod sa'yo. Kasama mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kahit kailan hanggang matapos ang mundong ito, magpapatuloy pa rin ako sa'yo. Kaya't ako'y narito upang maglingkod sa'yo. Kasama mong pag-ibig ko'y di magbabago. Kahit kailan hanggang matapos ang mundong ito, magpapatuloy pa rin ako sa'yo. Magpapatuloy pa rin ako sa'yo. Magpapatuloy pa rin ako sa'yo. Amen. Praise the Lord. God bless beloved adults choir. At amin mahal tayo pinadako na sa ating mga member sa announcement natin. Ating mo nang batiin ng belated happy birthday sa ating kapatid, ating beloved brother Gab Mauricio. Praise the Lord. At advance happy birthday naman sa ating beloved brother Joseph Gaa. Bukas po siya magkaroon ng birthday, mga mahal. At ang pagbati po ay mula sa ating mga minamahal na mga pastoral workers, sa ating mga minamahal na mga kapatiran, sa ating beloved preachers, at higit sa lahat sa mahal na Panginoon, praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, praise the Lord. At dalangin namin, naway kayo ay patuloy na gamitin ang mahal na Panginoon sa paglingkod dito sa kanyang banal na ubasan. Praise the Lord. Bigyan kayo ng maraming birthday sa inyong buhay. Praise the Lord. At amin mahal, tayo padadako na sa ating mga announcement. Para sa mga baguhan, mga mahal, ang gawain po dito sa Pastoral House ng Alasasin, Maribelis Batangan Outreach. 3 bisis po, mga mahal, ang mga gawain dito sa loob ng isang linggo. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga mahal, mga gawain dito. Araw ng Miyerkules, ito po ang ating midweek service. Nagsimula po, mga mahal, ang alauna ng hapon
hanggang alas 5 ng hapon. At sa araw naman ng Biyernes, itong ating overnight prayer, nagsimula po minamahal ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng Sabado ng umaga. At sa araw naman ng Linggo, katulad ngayon, ito po ating general service, minamahal, nagsimula po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At sa ating pong radio program na mapapakinggan, ito po sa Jesus Miracle Hour, DCME, 1530 kHz sa inyong mga radio. Araw-araw din ito minamahal na mapapakinggan, Lunes ito hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa ating pong television program na mapapanood minamahal, ito po ay araw lamang po ng Sabado. Ito po ay sa PTV4 or Channel 4, alas 10:30 ng gabi magsimula hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa ating pong Jesus Miracle Hour, GMCIM, alas Asin Marivelis Bataan, ito po minamahal ay araw-araw din mapapanood, Lunes ito minamahal hanggang Sabado, alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. At sa atin pong prayer and counseling, minamahal yung number po dyan na makikita nyo sa monitor, yan po ay number ng ating beloved ordained preacher sa kanyang cellphone. Ito po ay pwede kayo makipag-usap sa kanyang minamahal sa pamagitan ng cellphone o sa personal na pagkikipag-usap. Praise the Lord. At minamahal, mayroon din po tayong lihans pagkatapos ating gawain. Praise the Lord. At hanggang dito lamang po minamahal, mayroon din po tayong lihans. Minamahal at hanggang dito lamang po ang gawain sa araw nito. Tayo po tumayo lahat minamahal para sa ating pagtatapos. Ito po ay panalangin ating beloved brother Julian de la Cruz. At maging sa ating mga pagpapala sa araw na ito minamahal, mga pagkain, ipanalangin din po mga minamahal. Praise the Lord. God bless you po. Tayo manalangin at pasalamat sa tagumpay ating mga pananambahan mula gawain sa dango ito. O dakilat mapagpala ng masalangit sa pangalan ng Jesus, maraming salamat po. O Diyos, sa matagumpay mula gawain sa dango ito, mga pananambahan at paglangis mo sa bawat bahagi, yung tunay magawain mga panahon mula sa pag-aawitan ng Jeffrey Song, sa ulang mga awitin, mga sa mga patotoo na ay napanggan, mga sa awit po ng choir, siguro po ng mga awit sa children's choir, adult choir, at youth choir Malpanon. Maraming salamat po sa pagkilos mo po sa aming kalagitnaan, sa pagdama naman namin sa presensya. Maraming salamat po Malpanon, mga sa Ebanghelyo ng Kaligtasan nila ng Mangaral. Maraming salamat po Malpanoon, hanggang sa mga mensahe na pagbigay sa mga nagtapat at nagkaloob. Maraming salamat po Malpanoon at mga sa pag-uwi, lahat ng mga batiran. Hallelujah. Yan din mo sa malawalati sa kanyang matahanan, na sa gabay at pag-iingat at muling balik sa sunod mga gawain o Diyos sa dahong ito Malpanoon. At basta mong Malpanoon, mga pagpapala, pagsasaluhan Malpanoon sa dahong ito, ikaw sa magbalik, ibang beses na maapaw sa mga ginamit mong Malpanoon. At sa anong dalangin aming mahal ginagalang pastor sa dalangin namin sa matamis. Na pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord.